In 2008, the Asian Development Bank published a book on the emerging regionalism in Asia. Haruhiko Kuroda, the president of ADB, in the foreword of this manuscript, articulated that integration is contributory to the economic development experienced by Asian countries. Then Kuroda identified some factors which are influential in the growing integration at the time. Ayon sa aklat na Emerging Asian Regionalism, a Partnership for Shared Prosperity na inilathala ng Asian Development Bank noong 2008, ang ilan sa mga salik na nag-ambag sa lumagong integrasyon sa Asia noong panahong iyon ay ang mabilis na paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng mga bansa sa Asia, lalo na ang China at India na nagpapataas ng kanilang pangangailangan para sa kalakalan, pamumuhunan at pakikipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay. Ang paglitaw ng mga regional na network ng produksyon at mga value chain na nag-uugnay sa mga ekonomiya ng Asya ng mas malapit at nagpahusay sa kanilang pagiging mapagkumpetensya at kahusayan. Ang tugon sa krisis sa pananalapi sa Asya noong 1997 na nag-udyok sa mga bansang Asyano na palakasin ang kanilang kooperasyon at koordinasyon sa pananalapi tulad ng Chiang Mai Initiative at Asian Bond Markets Initiative. Enhanced dialogue between citizens of various nations. This is facilitated by growing tourism activities in the regions and the consistent multilateral meetings among leaders of nation-states. Ang pinahusay na dialogo sa pagitan ng mga mamamayan ng iba't ibang bansa ay isang termino na maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto sa pangkahalatan. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng mga ideya at pananaw sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang kultura, pinagmulan at karanasan na may layuning pagyamanin ang pagkakaunawaan, paggalang at pagtutulungan sa isa't isa. Ang isang halimbawa ng pinahusay na dialogo ay ang inisyatiba ng United Nations na isinulong ang Intercultural Dialogue, expanding intra-regional trade and investments. This brings forth closer financial markets and interdependent economies. Ang pagpapalawak ng interregional na kalakalan at pamumuhunan ay isang paksa na nagkaroon ng kahalagahan sa mga nakalipas na taon, lalo na sa konteksto ng pandemya ng COVID-19 at ang tumataas na kawalan ng katiyakan sa kapaligiran ng kalakalan sa buong mundo. Ang interregional na kalakalan at pamumuhunan ay tumutukoy sa papalitan ng mga produkto, serbisyo at kapital sa mga bansa sa loob ng parehong rehiyon gaya ng Asia, Africa o Europe. Increased connectivity. This is facilitated by regional infrastructure projects as well as collaboration in delivering public goods. Ang tumataas na koneksyon ay isang terminong maaaring maglarawan sa hindi pangkaraniwang bagay ng lumalaking pagtutulungan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao, lugar at bagay sa mundo. Maaari nitong masukat sa pamamagitan ng iba't ibang indicator tulad ng dami at bilis ng kalakalan, paglalakbay, komunikasyon at daloy ng impormasyon. Ang pagtaas ng koneksyon ay maaaring magkaroon ng positibo at negatibong epekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan ng tao tulad ng ekonomiya, kultura, kapaligiran at seguridad. Halimbawa ng tumataas na koneksyon ay mga matalinong network ng pampublikong transportasyon na gumagamit ng susunod na henerasyong koneksyon upang mapabuti ang kahusayan, kaligtasan at pagpapanatili. Precision mining na gumagamit ng connectivity para ma-optimize ang pagkuha at pagproseso ng mga mineral at metal. Laganap na patayong pagsasaka ng maasa sa koneksyon upang subaybayan at kontrolin ang paglaki ng mga pananim sa mga urban na setting. Furthermore, Kuroda noted that the market-friendly, multi-track, and multi-speed approach of the Asian integration is beneficial for the Asian region because of the following reason. Members can integrate based on their capacity, the available opportunities.
Ito ay isang pangungusap mula sa isang dokumento tungkol sa Asian regionalism na siyang proseso ng pagtutulungan at integrasyon ng mga bansa sa Asya. Ang ibig sabihin ng pangungusap ay maaaring magsama-sama ang mga bansa batay sa kanilang mga kakayahan at mga benepisyong makukuha nila sa pagtutulungan panrehiyon. Pinahihiwatig din nito na ang kooperasyon ay nababaluktot at boluntaryo at nagbibigay daan ito para sa iba't ibang antas ng pagsasama-sama ng mga miyembro. Tinatalakay ng dokumento ang iba't ibang aspeto at benepisyo ng regionalismong Asyano tulad ng integrasyong pang-ekonomiya, sosyo-politikal at teknolohikal at kultura. It opens up for collaboration and merging of smaller groups. Yes, iyon ang isa sa mga posibleng kahinatnan ng Asian regionalism sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagsama-sama. Maaaring mapataas ng maliit na grupo ang kanilang kapangyarihan sa pakikipagtawaran, magbahagi ng mga mapagkukunan at makamit ang mga karaniwang layunin. Halimbawa, ang Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ay isang regional organization na binubuo ng 10 bansa sa Southeast Asia. Itinataguyod ng ASEAN ang paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng lipunan, pag-unlad ng kultura at katatagan ng rehiyon sa mga miyembro nito. Nakikipagtulungan din ang ASEAN sa iba pang mga regional at pandaigdigang kasosyo tulad ng China, Japan, Korea, India, Australia, New Zealand, European Union at United States. It is responsive to business and open markets. Ang pangungusap ay nangangahulugan na ang panrehiyong pagtutulungan ay naayon sa mga pangangailangan at interes ng mga negosyo at mga pamilihan sa Asya. Iminumungkahi din nito na ang kooperasyon ay sumusuporta sa malayang kalakalan, bukas na kompetisyon at pagbabago sa mga miyembro. Ang dokumento ay nangangatwiran ng Asian regionalism ay makakatulong sa rehiyon na malampasan ang mga hamon na dulot ng globalisasyon tulad ng hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya, pagkasira ng kapaligiran at kaguluhan sa lipunan. There are various benefits perceived from the Asian integration. Some those discussed by ADB are as follows. It harnesses the strength of diverse economies. Ang pangungusap ay nangangahulugan na ang kooperasyong panrehiyon ay gumagamit ng iba't ibang pakinabang at kakayahan ng mga ekonomiya sa Asya. Ipinapahiwatig din nito na iginagalang ng kooperasyon ang pagkakaiba-iba at pagiging natatangi ng bawat miyembro. Sinasabi ng dokumento na ang Asian regionalism ay maaring magsulong ng pag-unlad ng iba't ibang sektor at industriya tulad ng agrikultura, pagmamanupaktura, serbisyo at teknolohiya. It provides platform for connecting financial markets, reduce capital, share risk, ay lumilikha ng isang network ng mga pamilihang pinansyal sa Asya na maaring makipagpalitan ng kapital, magbahagi ng mga panganib at magbigay ng katatagan sa panalapi. Ipinapahiwatig din nito na ang pakikipagtulungan ay binabawasan ang gastos ng kapital at pinapataas ang access sa pananalapi para sa mga miyembro. Ang dokumento ay nagsasaad ng Asian regionalism ay maaaring mapahusay ang katatagan at pagiging mapagkompetensya ng rehiyon sa harap ng mga pandaigdigang krisis at pagkabigla. It makes the economy more resilient to global risk. Ang pag-iiba-iba ng mga industriya at pagpapaunlad ng inobasyon ay maaari talagang mapahusay ang katatagan ng ekonomiya sa isang pandaigdigang saklaw. Halimbawa, ang pamumuhunan sa magkakaiba, napapanatiling pinagmumulan ng enerhiya ay hindi lamang nagpapagaan sa mga panganib sa kapaligiran, ngunit lumilikha din ng isang mas nababanat na ekonomiya na hindi nakadepende sa pabago-bago na mga merkado ng fossil fuels. It pools resources.
ang pagsasama-sama ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga pagtutulungan, pagsisikap tulad ng mga internasyonal na pakikipagsosyo o pinagsamang mga proyekto sa pananaliksik ay maaaring palakasin ang epekto ng mga pamumuhunan na ginagawa itong mas epektibo sa pagtugon sa mga karaniwang hamon o paghahangad ng mga ambisyosong layunin. Halimbawa, isaalang-alang ang mga collaborative space exploration program kung saan pinagsasama-sama ng maraming bansa ang mga mapagkukunan upang pondohan at isagawa ang mga misyon. Binabawasan na ibinahaging diskarte na ito ang mga individual na pasanin sa pananalapi, pinapalakas ang mga pagsulong sa teknolohiya at pinapataas ang posibilidad ng matagumpay na paggalugad. It creates regional mechanism for safety and security. Ang pagtatag ng mga mekanismo sa kaligtasan at seguridad sa rehiyon, tulad ng mga alyansa o mga kasunduan sa kooperatiba, ay nagpapahusay sa kolektibong kakayahang tugunan ang mga karaniwang banta at mapanatili ang katatagan. Ang North Atlantic Treaty Organization, NATO, ay isang pangunahing halimbawa. Ang mga miyembrong bansa ay nagtutulungan sa pagtatanggol at seguridad na lumilikha ng mekanismong panrehiyon na nagtataguyod ng sama-samang pagtatanggol at nagsisiguro sa kaligtasan ng mga miyembrong bansa sa harap ng mga potensyal na banta. However, there are also challenges. The need to establish compatible product standard. Tiyak nagpapatuloy ang mga hamon, mag-navigate man ito sa iba't ibang interes, pagtugon sa mga pagkakaiba sa ekonomiya o pag-uugnay ng mga patakaran, ang epektibong pakikipagtulungan ay nangangailangan ng pagtagumpayan sa mga hadlang upang makamit ang mga sama-samang layunin. Ang pagtatag ng mga katugmang pamantayan ng produkto ay mahalaga para sa tuloy-tuloy na pakikipagtulungan. Maaaring hadlangan ng magkakaibang mga pamantayan ang kalakalan at kooperasyon na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap na ihanay ang mga regulasyon at tiyakin ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kalahok na entity. The need to establish guidelines that buffer financial contagion and ensure compatible financial regulations. Talagang ang paglikha ng mga alituntunin upang mabuffer ang pagkalat ng pananalapi at pagtiyak ng pagiging tugma sa mga regulasyon sa pananalapi ay mahalaga. Nakakatulong ito na pagpigilan ang mga krisis na kumakalat sa mga hangganan at nagtataguyod ng katatagan sa pandaigdigang sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng mga pinag-ugnay na patakaran. The need to coordinate macroeconomic policies. Ang pag-coordinate ng mga patakarang macroeconomic ay mahalaga para sa pagsasaayos ng mga pagsisikap sa mga rehiyon. Ang pagtiyak ng pagkakahanay sa mga patakaran sa pananalapi ay nakakatulong na pamahalaan ang mga siklo ng ekonomiya at mapahusay ang pagkalahatang katatagan sa magkakaugnay na pandaigdigang ekonomiya. The need to manage cross-border environmental and social policies. Ang pamamahala sa mga patakarang pangkapaligiran at panlipunang cross-border tulad ng pagtiyak ng patas na pagtrato sa mga migranteng manggagawa ay kritikal. Ang mga collaborative na balangkas ay kinakailangan upang tugunan ang mga hamong ito ng sama-sama, pagpapaunlad ng mga napapanatiling kasanayan at pantay na pagtrato sa mga hangganan. Halimbawa ay ang International Labour Organization or ILO na nagtatakda ng mga internasyonal na pamantayan sa paggawa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ang mga bansa ay nagtutulungan upang magtatag ng patas at makataong kondisyon para sa mga migranteng manggagawa na nagsusulong ng pandaigdigang pagsunod sa mga etikal na gawi sa paggawa. Amitabh Acharya, 2010, a professor of international relations, pointed out several criticisms that people who are skeptical to Asian regional institutions have
skeptics think that these institutions have neither truly contributed in resolving conflicts and disputes. Example, People's Republic of China, Taiwan, SOCOR or NOCOR, and India-Pakistan conflicts, nor have used available mechanisms to resolve conflict, instead relying on International Court of Justice. Likewise, skeptics observe that these institutions have failed to successfully establish trust building within the region, manifested in arms acquisition and increasing naval operations. Furthermore, there are no humanitarian mechanisms despite the fact the region is relatively at risk to calamities. Itinatampok ng mga obserbasyon ni Acharya ang pag-aalinlangan sa mga institusyong pangrehiyon ng Asya na binibigyang diin ang mga alalahanin tungkol sa pagiging epektibo ng mga ito sa paglutas ng salungatan, pagbuo ng tiwala at makataong pagsisikap. Sinasabi ng mga kritiko na ang pag-asa sa mga internasyonal na katawan tulad ng International Court of Justice ay mas pinili kaysa sa paggamit ng mga magagamit na mekanismo ng rehiyon para sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Bukod pa rito, ang nakikitang kakulangan ng mga hakbang sa pagbuo ng tiwala at mga makatao na mekanismo ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa kakayahan ng mga institusyon na tugunan ang mga mahahalagang isyu sa rehiyon. APEC or Asia-Pacific Economic Cooperation. The Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Forum established in 1989 has become the preeminent economic forum in the Asia-Pacific region. Its primary purpose is to promote sustainable economic growth, trade, and investment and prosperity in the Asia-Pacific region. Ang APEC ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtataguyod ng kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon ng Asia-Pacific. Itinataguyod nito ang dialogo at pakikipagtulungan sa mga miyembro ekonomiya upang mapadali ang kalakalan, pamumuhunan at napapanatiling pag-unlad. Gayunpaman, tulad ng anumang institusyon, nahaharap ito sa mga hamon sa pagtugon sa magkakaibang interes at pagkamit ng komprehensibong pagsasama-sama ng rehiyon. EAS or East Asian Summit. The East Asian Summit is the Indo-Pacific premier forum for strategic dialogue. It is the only leader-led forum at which all key Indo-Pacific partners meet to discuss political, security, and economic challenges facing the region, and has an important role to play in advancing closer regional cooperation. Australia participated as a founding member in the inaugural EAS held in Kuala Lumpur on December 14, 2005. The East Asian Summit indeed served as a crucial platform for strategic dialogue in the Indo-Pacific region. Its focus on political, security, and economic challenges reflects the multifaceted nature of regional cooperation. Australia's participation as a founding member underscores the significance of collaborative efforts in addressing shared concerns and fostering closer ties among Indo-Pacific partners. APC or Asia-Pacific Community. The Asia-Pacific relates to that part of Asia which lies in the Pacific Ocean. It is an idea proposed and supported by Asia's Pacific powers who sought a term to describe their common region. The Asia-Pacific, therefore, has three major constituents: Northeast Asia, Southeast Asia, and Oceania, Southwestern Pacific. Despite the nomenclature suggesting to the contrary, India is not a part of the region. The Asia-Pacific is more of an economic conception rather than a security-related notion. Since the late 1980s, it has been popular as a zone of emerging markets that have been experiencing rapid economic growth. The only multilateral institution that effectively represents the Asia-Pacific, therefore,
is the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum or APEC, which does not include India. Ang Asia-Pacific Community or APC ay isang intergovernmental na organisasyon na nagtataguyod ng kooperasyong panrehiyon at pakikipag-ugnayan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Nakatuon ito sa iba't ibang larangan tulad ng paglago ng ekonomiya, kalakalan, napapanatiling pag-unlad, seguridad at pagpapalitan ng kultura sa mga kasabing bansa nito. Gumagana ang APC tungo sa pagpapahusay ng koneksyon, pagpapaunlad ng dialogo at pagtugon sa mga karaniwang hamon upang lumikha ng isang maunlad at maayos na rehiyon. EAC or East Asian Community. East Asia is not so much a geographical definition as a concept, a politico-strategic construct. Consequently, one primary criterion of inclusion in an East Asian community should be shared economic interests and the willingness and ability of members to contribute to the region's security, stability, and prosperity. Ang East Asian Community ay isang iminungkahing organisasyong pangrehiyon na naglalayong isulong ang higit na kooperasyon at integrasyon ng mga bansa sa Silangang Asya. Iniisip nito ang isang rehiyon sa Silangang Asya kung saan ang mga miyembrong bansa ay nagtutulungan sa iba't ibang larangan tulad ng kalakalan, pananalapi, pamumuhunan, teknolohiya, kapaligiran at pagpapalitan ng kultura. Ang ideya ng isang East Asian Community ay lumitaw noong huling bahagi ng 1990s bilang tugon sa pagtaas ng pagtutulungan ng ekonomiya at pangangailangan para sa katatagan ng rehiyon. Ang EAC ay nakikita bilang isang plataporma para sa pagpapaunlad ng dialogo, pagpapahusay ng pagtutulungan sa rehiyon at pagtugon sa mga karaniwang hamon sa rehiyon. Ang mga pagsisikap tungo sa pagtatag ng EAC ay nakakita ng ilang pag-unlad, kabilang ang pagtatag ng ASEAN Plus 3 Framework na kinabibilangan ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN na mga bansa, China, Japan at South Korea. Ang balangkas na ito ay nagpadali ng kooperasyong pang-ekonomiya, mga inisyatiba sa pananalapi at iba't ibang anyo ng pakikipagtulungan sa loob ng rehiyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagtatag ng isang formal na komunidad ng Silangang Asya ay isinasagawa pa rin at ang mga talakayan sa mga bansang kasangkot ay nagpapatuloy. Ang eksaktong anyo, istruktura at saklaw ng EAC ay hindi pa matukoy. ASEAN or Association of Southeast Asian Nations. The ASEAN Declaration states that the aims and purposes of the association are: number 1, to accelerate economic growth, social progress, and cultural development in the region, and number 2, to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region and adherence to the principles of the United Nations Charter. Ang Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ay isang regional intergovernmental organization na binubuo ng 10 miyembrong bansa sa Southeast Asia. Itinatag ito noong 1967 na may layuning isulong ang paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng lipunan at katatagan ng rehiyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Ang ASEAN ay nagpapatakbo sa mga prinsipyo ng pinagkasunduan, hindi pakikialam sa mga panloob na gawain at mapayapang paglutas ng mga kasalungatan. Nakatuon ang ASEAN sa iba't ibang larangan ng kooperasyon, kabilang ang economic integration, political dialogue, security cooperation, cultural exchange at social development. Kabilang sa mga pangunahing inisyatiba nito ang pagtatag ng ASEAN Economic Community or AEC upang mapadali ang regional economic integration at ang ASEAN Socio-Cultural Community or ASCC upang isulong ang panlipunang pag-unlad at pagpapalitan ng kultura.
Ang ASEAN ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga usaping pangrehiyon at pagpapaunlad ng kooperasyon kapwa sa loob ng rehiyon ng Timog Silangang Asya at sa mga panlabas na kasosyo. Ito ay nagpapanatili ng mga pakikipagtulungan at nagsasagawa ng mga dialogo sa mga bansa at organisasyon sa buong mundo na nagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa Timog Silangang Asya at higit pa. APT or ASEAN Plus 3. The APT leaders resolved to strengthen and deepen East Asia cooperation at various levels in and various areas, particularly in economic and social, political and other fields. Ang ASEAN Plus 3 ay isang balangkas ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN at 3 bansa sa Silangang Asya, tulad ng China, Japan at South Korea. Nilalayon nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon, katatagan at pagsasama-sama ng ekonomiya. Isang halimbawa ng kooperasyon ng ASEAN Plus 3 ay ang Chiang Mai Initiative, isang multilateral currency swap arrangement na idinisenyo upang tugunan ang mga isyu sa financial stability sa rehiyon. Pinapayagan nito ang mga miyembrong bansa na ma-access ang mga pondong pang-emergency upang patatagin ang kanilang mga ekonomiya sa panahon ng krisis sa pananalapi.